Hellcat. Hello guys and welcome back to my channel. So today mag-install ako ng Smart Start system sa aking Mitsubishi Mirage Asti, also known as Lancer GSR here in the Philippines. So way back 8 or 10 years ago yata yun. So yung mga push start button na nabibili, gumagamit pa rin siya ng traditional key. So iti-turn on mo yung ignition key, then press the button, sabay mag-start yung makina. Ganon din pag pinatay mo, i-off mo pa rin siya ng susi. So now, since nauuso na yung mga RFID, yung push start button mayroon na siyang RFID tagging. So totally hindi na natin kailangan yung traditional key, except do sa last part ng video na to. And meron na rin siyang start and stop function. So yun guys, yun yung install ko ngayong araw na to, and sana samahan nyo ako hanggang sa huli. But before I proceed, please subscribe and click the notification bell for my future video. So let's go guys, umpisahan na natin. Kailangan natin tanggalin yung trim ng steering wheel column cover. Yan, yung dalawang part yan. Itong panel na to under the dash, may 4 na screws. Yan, 3 yan, meron pa isa sa ilalim. Para ma-access natin guys yung dito yung ignition harness natin. Ito yung ating device guys, papakita ko na sa inyo. So ito yung i-install natin ngayon, Smart Start System, Engine Start Stop. Okay, buksan natin. Ito yung instruction manual, installation guide natin. Ito yung pinaka module nung system natin ng push start button. Then ito yung transponder ring, ito yung sensor nya. Tapos ito na yung push button natin, na i-install ko na siya. Tapos ito yung harness nya. Then ito yung sa brake harness. And then to, yung RFID tag natin. Yan, dalawang ganito. Bali, naitabi ko na isa. Tsaka yung mga zip ties natin. Yan yung mga kasama niyan. Right now, hanapan natin ng pwesto yung push start button. So sa GSR, mayroong spot na perfect talaga yung pwesto niya para pag-installan ng push start natin. Yan, saktong sakto siya dyan guys, walang labis, walang kulang. So kailangan natin mag-drill dyan sa part na yan para ma-install yung push start button. Drill na tayo. Check nyo rin guys kung may matatamaan kayo sa likod bago kayo mag-start mag-drill. So ngayon pwede natin siyang pasok dito sa mga butas. Nanyo yung cable niya. Then itong ilahin nyo sa likod. Tapos ito, yung 4 na prongs na yan, papasok natin doon sa binutas natin. So guys, yan ang itsura ng push start button natin. Tingnan nyo naman, para siyang sinukat talaga dyan sa spot na yan, di ba? So dito na tayo sa pag-wiring guys. Papakita ko sa inyo kung paano mag-test ng mga wires doon sa ignition harness natin. Kailangan lang natin ng test light. So dito sa wiring diagram, kailangan natin hanapin yung power, ground, ignition 1, accessories, starter, tsaka ignition 2. So dito sa
harness. May 5 wire dyan. Bali yung pang-anim dito sa diagram, yun yung body ground natin. Ito. So ngayon itetest na natin kung ano yung mga designated wires na kailangan natin. Kabit lang natin yung negative connector nung test lights sa body ground. Yan. Tapos ready na tayo mag-test. Dito na tayo guys, ready na tayo mag-test. Ready nyo na yung wiring diagram at hanggat maaari dapat meron kayong ganito listahan. Ilista na nyo yung color coding ng wire at designated power output niya para madali tayo mamaya magkabit ng wire. So unahin natin dito yung positive na naka-off yung ignition key. Off lang siya, huwag nyong buksan. So dito sa Lancer may 5 wire lang naman dito 5 lang yan. So 5 lang yung itetest natin. So dito alam ko na yung white dito sa Lancer, white wire, yan yung positive, yan yung may constant power supply. Pansinin nyo, iilaw yan. Yan o, may ilaw. Yun. So lista nyo, white is positive. So next natin yung accessories. So dito ang accessories nya itong blue wire. Dito yung nasa likod. So turn on nyo yung ignition sa accessories. Yan, accessories na siya. Test nyo. Dito yung kulay blue nasa likod tabi nung white. Yan. Ayaw, sige. Yan, umilaw. So yan yung accessories nya. So next natin is itong black with yellow stripe. Yan yung sa starter line natin. Check natin siya. Yan. Lagay lang natin. Start natin yung sasakyan. I-crank lang. Kung iilaw. Iilaw lang siya pag nag-crank na. Check natin. Ayun. So yun na yun. So black with yellow stripe yung starter. So sa ignition 1, ignition 1 and 2 yan Ignition 1 nandun sa likod ng starter. Kulay black with white stripe. Tsaka ito. So dalawa na lang naman ignition 1 and ignition 2. So definitely ito na yun, black tsaka blue with black stripe. May pagkakaiba yung ignition 1 and ignition 2. So pag tinest natin yung ignition 1, isusi natin yung switch sa on position, mag-iilaw siya. Ayan, may ilaw na siya. Ganon din tong ignition 2, dapat iilaw siya pag naka-on. Ayan, kita nyo. So ang pagkakaiba ng ignition 1 guys, papakita ko sa inyo. Ito, pag nag-in-on nyo yung iilaw siya, nag-crank yung engine, pag in-start nyo, magka-crank siya, sasabay yung ilaw dun sa pag-crank. Ayan Ayan. Pag ganyan ang nangyari, ignition 1 yan. So sa ignition 2 naman, ito lagay natin. On, ilaw. Pag i-start natin, ang pagkakaiba naman niya, pag namatay yung ilaw tapos bumalik yung ilaw. Yan, tingnan nyo, pansinin nyo. Yun, yan ang ignition 2 guys. Tandaan nyo para hindi kayo malito sa ignition 1 and 2. Sa ignition harness ng Lancer GSR,
5 lang yan. So baka sa ibang kotse iba rin yung color coding ng wirings niya. So sa Lancer ayan lang. So white positive, blue with white stripe accessories, black with yellow starter, black with white stripe ignition 1, and blue with black stripe ignition 2. So yan na yung guide nyo guys. Ito na yung drawing kong diagram ng ignition harness ng Lancer GSR para maintindihan nyo, madali nyo masundan. Tayo mag-umpisa mag-connect ng mga wires natin. Make sure naka-disconnect yung negative battery terminal to avoid short circuit at electrical issues. Napaka-importante nun guys, okay? Tandaan nyo yun. So ito na guys, naikabit ko na yung wiring harness ng module natin. Ayan. So madali lang yan. Itong wiring diagram, i-connect lang natin dun sa ginawa nating guide dito sa diagram ng ignition sa kotse. So ayan, pag connect-connectahin nyo na lang yan. And then one thing guys, tip ko lang sa inyo, pag mag-splice kayo dito ng wire, huwag nyong pagtapat-tapatin. So ang ginawa ko, magkakaibang distance siya, hindi siya magkakatapat for safety reason na rin, to avoid short circuit, kasi naglulusto minsan yung electrical tape. So i-secure lang natin lahat yan, isi-zip tie ko pa. Ayan siya. So punta na tayo dito sa meron pa tayo isang i-wiring, yung itong connector ng brake switch, kasi in order to start the engine kailangan natin ng brake. Yan, involved ang brake dyan. So according dito sa diagram, ito siya. Ito yung brake connector. So yung blue wire direkta lang sa positive ng brake switch input. So ito yun, blue wire. Bale dalawa siya isang brown with white. Yung brown wala, no function yun. So blue lang kailangan natin. So ang ginawa ko, doon ko siya kinabit sa switch ng dito sa ilalim. Ayan dito guys, makita basta nandyan yun. Ito dito guys, positive ng brake switch. Pag tinas nyo walang ilaw, pag tinapakan yung brake iilaw yung test light na naka-on yung susian natin. Okay, so ready na tayo mag-connect ng mga wiring harness natin sa module ng push start button natin. Dali lang siya guys. Ayan, plug and play lang. Sundan lang natin tong again diagram natin. Yung push start button natin. So ang ginawa ko dyan, nag-drill ako dyan dito. Ayan yung likod nya. So nag-drill ako ng 4, pinasok ko dyan, tapos tinupi ko lang tong 4 na stainless na yan para mag-lock siya, mag-lock in place. So ayan, ito yung wire nya, wire connector. Ready to plug in na rin yan. Kabit na natin guys. So unahin natin tong ignition harness. Yan lang siya, 6 pin. Tapos itong push start button, 3 pin, may 3 pin siya. So dito yan. Ayan guys. Then itong sa brake ito. Then itong transponder ring. So
ayan, di ba? Madali lang. And then ito guys, ito yung ground niya, black wire. Yan lang. Yan, ready na tayo mag-test guys. Here we go. Ito, gamit yung RFID tag. Yan, 2 beep sound. Then first push. Yan, yan yung accessories. Nag-on yung mga accessories natin. Second push. Yan yung on. Yan, nag-on na yung mga indicators natin sa gauge. Yan. Then third step, tapakan yung brake pedal, then push. Yun guys, nag-start. Success yung installation natin. Ayan. Then pag turn off the engine naman, patay na makina, step sa brake pedal. Wait nga pala. So habang naka-start yung engine nyo, kahit pindutin nyo yan, walang mangyayari, diba? Not unless kung tapakan nyo yung brake ulit, then pindot, yan, shutdown yung makina. Ito na guys, sinecure ko lang dito malapit sa alarm ko. Then zip tie, yan. Ito ay tatak ko na lang dyan mamaya. And then yung transponder ring, ito yung kable nya, doon sa ilalim nito, sa ilalim nyan. Yan, nandito yung transponder ring na ginamit ko kanina, yung sensor. Tapos yan, ready to install na tayo. Na lang kulang sa installation process natin. So magpapaduplicate ako ng susi para i-insert dito sa susian. Sa ganun di mag-lock yung steering wheel natin. So guys, ito na yung last part ng installation process natin. So nagpa-duplicate lang ako ng susi. Ito, pinaduplicate ko tong original key dito. Bale, kinat ko lang yung pinakang hawakan niya guys. Kita nyo. So magiging purpose niyan, i-insert ko siya dito sa ignition key natin. Tapos sa isi-set ko siya sa AC lang. Naka-accessories lang siya. Ayan guys. Yan, tinapat ko lang siya sa accessories para hindi mag-lock yung steering wheel natin. But kailangan yung i-disconnect yung yung ignition harness natin. Kailangan naka-disconnect lang siya pag natapos na yung wiring natin ng push start button. Tapos gumawa rin ako nito guys. Gumawa rin ako nito. Ito yung ritaso ng carbon fiber ko na yung tira niya, ginawa ko lang siya bilog. Tapos yan yung ipapantakip ko dito sa dyan. Bale, nakaganyan siya, clean look na siya. Alright, so parang walang nangyari. Yan yung push start. Yan, para malinis lang siya, diba? Alright guys, lapit-lapit na tayo matapos. Ito na yung overall look ng ating DIY installation guys. Successful yung installation natin guys. So far wala pa naman akong na-encounter na issue. Almost 1 week na naka-install yung push start button natin. So good siya guys. I think worth it siya, especially for the price.
you can check out Lazada Racing or Shopee Motorsports. So yun guys, maraming salamat ulit, na please subscribe and comment down below your for any suggestions or any violent reaction. Alright guys, maraming salamat and ciao for now.